Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto ko lang pong matiin si Sir Domingo Raborar. Hello po sa inyo. Kasama natin sa devotion natin ngayong umaga. And of course, happy birthday kay Kuya Boy Tangkangko. Happy birthday po. See you po later, no? Makikikain po ako sa inyo mamaya. So tuloy po natin yung ating series patungkol po sa trusting in God in times of waiting. Now, dito po sa istorya po natin pag-aaralan, magmumula po ito sa Genesis chapter 21 verse 1 and 2. Ito po ay patungkol kay Abraham at kay Sarah. Kung meron mang nag-antay ng matagal sa Diyos, sa timing ni Lord, sa diskarte ni Lord, si Abraham at si Sarah kasama dun sa listahan na yon, no? Now, bago po natin basahin itong mga talatang ito, bibigay ko lamang po sa inyo yung background. Sa Genesis chapter 12, pinangakuan na ng Diyos si Abraham, Abraham, paparamihin ko yung lahi mo. Pero si Abraham noon matanda na. Pagdating sa Genesis chapter 17, in-announce ng Diyos, Abraham, magkakaroon ka ng, Isaac, magkakaroon ka ng sarili mong anak. And Genesis chapter 18, dinalaw siya ng 3 anghel. Now, 3 bisita. Apparently, yung isa doon si Lord. Every time kasi na nagkakatawang tao si Lord, ay na-believe si Jesus Christ yung kausap ni Abraham. Kung maalala nyo sa New Testament, sabi ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. Ibig sabihin, bago pa ipanganak si Abraham, nandun na siya. And of course, si Jesus Christ, malaking possibility na siya yung nagkatawang tao or apparently, human being nakikipag-usap kay Abraham. So sabi dito, at sinabi ng isa, so possible si Jesus Christ to, sabi niya, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, babalikan kita sa takdang panahon, sa tamang panahon. At si Sarah na iyong asawa ay magkakanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae, wala ng menstruation si Sarah. So, paano pa magkakaanak, no? Pero, sabi ng Diyos, sabi ni Lord, babalikan kita. Sa time na yon, magkakaanak yung asawa mo. So, verse 12, nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ay tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Magkakaroon pa ba ako ng anak? At sinabi ng Panginoon kay Abraham, so, naging Panginoon na. Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y magkakaanak kahit matanda na ako? Meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Subalit nagkaila si Sarah na sinabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa. So, yung 3 bisita niya, yung isa doon, si Lord, yung Panginoon. At sabi ng Panginoon, babalikan kita sa tamang panahon. Bibisitahin kita, Abraham. Sa time na yon, matutupad lahat ng sinabi ko. Isasagawa ko ang lahat ng mga pinangako ko. So, meron talagang times of waiting. Si Abraham tsaka si Sarah, sobrang mahabang panahon. And I believe, dekada yung pinag-antay-antay nila para doon sa pangako ng Diyos sa kanila. Hanggang sa, hindi na dinadatnan si Sarah, wala na menstruation, lipas na yung kanyang kapanahunan, hindi na magkakaanak. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, may mahirap ba sa Panginoon? Kaya dito sa tatalakayin natin sa Genesis chapter 21, so isipin nyo, Genesis 18 yun, no? Dumaan pa yung 19 and 20, yung patungkol sa Sodom and Gomorrah. Tapos 21, dito na tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Sabi dito, the Lord visited Sarah as He had said. And the Lord did to Sarah as He had promised. So yung Diyos po natin, mga kapatid, tapat. Tapat sa kanyang mga pangako, kaya nararapat lamang na mag-antay tayo sa Diyos. Magtiwala at mag-antay. Verse 2, and Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinasabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya. So isipin niyo po mabuti, si Sarah during this time, 90 years old. Si Abraham, 100 years old. Just imagine that. May nakita na ba kayong 90 years old?
Imagine niyo parang ganun, no? Wala nang menstruation, kumbaga wala nang kapag-apag-asang mga anak, pero gumawa ng himala ang Diyos. At si Sarah nabuntis during that time. Kailan po nangyari yon? Nung panahon na dinalaw siya ng Diyos. So ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. God's visitation is certain. Nung sinabi ni Lord kay Sarah kaya kay Abraham, tiyak na babalik ako sa inyo sa tamang panahon. Ibig sabihin, bibisitahin ko kayo sa takdang panahon. At sa pagbisita ko sa inyo, gagawin ko ang lahat ng ipinangako ko sa inyo. Now, yung visitation of God sa atin, sa panahon natin ngayon, pwede natin ipanalangin yung, Lord, visit me. Bisitahin niyo po ako. Dalawin niyo po ako. Pero hindi ibig sabihin nun, absent si Lord. Pag dinalaw ka niya, tsaka lang siya present. Ang ibig sabihin nun, papakitaan ka ng pabor ng Diyos. When God visits you, that's the time God will shower you with His favor. Kaya ang ibang translation nito, grace. Pag pinagpala, the Lord blessed Sarah or showered her with grace. So, God's visitation is certain. Sigurado yan. Pag may sinabi ang Diyos, babalikan ka niya, bibisitahin niya yung mga pinangako niya, at tutuparin niya yung sinabi niya sa yung mga pangako niya. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. So, pinapanalangin din natin sa ngayon, Lord, please, visit me. Bisitahin niyo po ako. Kung ano po yung mga pangako niyo sa Biblia na applicable sa akin, Lord, bisitahin niyo po ako, alalahanin niyo po yon. Come to my aid, come to my rescue, tulungan niyo po ako. Pwede po natin ipag-pray yun, God's visitation. At sigurado po yan. Kailangan lang po nating magtiwala at magantay. Number 2 po, God's plan cannot be thwarted. Ang plano ng Diyos, hindi kayang hadlangan, hindi kayang pigilan, hindi kayang burahin. Basta sinabi ng Diyos, batas na yun. Walang makakabura nun. Walang makakapigil sa mga plano ng Diyos. Sa panahon po ni Abraham at Sarah, sabi ng Diyos sa kanila, meron bang mahirap sa Panginoon? Balikan nga natin yung mga talata, no? Kasi natatawa si Sarah eh. Magkakanak pa ba ako? Sabi ng Diyos ng Panginoon kay Abraham, meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Kahit matanda ka na, sa takdang panahon, magkakaanak ka pa rin. Mga kapatid, sigurado ako merong plano ang Diyos sa buhay natin. At yung plano ng Diyos, hindi kayang pigilan ni Satanas, hindi kayang pigilan ng mga dyablo, hindi kayang pigilan ng sitwasyon, hindi kayang pigilan ng kasalanan. Ang biyaya ng Diyos, unstoppable yan. Pag dinapuan ka ng biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy po yan. Kasi po ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus, ano po yan, hindi maaalis sa atin. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Number 3 po, God's schedule is always on time. Kaya sabi rito, sa mga talatang ito, ako ay tiyak, ibig sabihin sigurado, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon. Merong appointed time ang Diyos, merong schedule ang Diyos. Sabi ko nga kahapon, no, kapag sumasakay nga tayo ng eroplano, hindi naman natin pinipersa yung kapitan na aalis tayo ng, let's say, alas 6 ng umaga. Sasabihin natin, alas 6, alis na ako, kahit ang flight mo 7:30, no? Kung yung kapitan nga, hindi mo pwedeng puwersahin na hindi mo pwedeng madaliin. How much more yung Diyos pa, di ba? Yung Diyos meron siyang sariling schedule, hindi mo pwedeng madaliin. Kung paano hindi natin minamadali yung normal transaction natin, no? Hindi natin minamadali yung mga, pag nasa mall tayo, sa restaurant, hindi naman natin pinagmamadali yung binibilhan natin ng mga items, no? Yung cashier, hindi naman natin sila pinipersa. Kung sa mga tao nga, nagtsatsaga tayo mag-antay nung serbisyo nila, nung produkto nila. Sa mga flight natin, sa sinasakyan natin, nag-aantay tayo. How much more sa Panginoon? Lalo na yung schedule niya perfect, timing niya perfect. So, God's schedule is always on time. Wag po nating pangunahan ng Panginoon. Wag po nating sabihin sa Kanya na, Lord, bakit ang tagal mo? No? Yung isang cook, yung isang chef, pag minadali mo, pinersa mo, minadali mo,
ang i-deliver sa yung pagkain yan, ang papakain sa inyo yan, pangit na pagkain, baka hilaw na pagkain, no? Kaya po, kung sa tao hindi natin minamadali, how much more sa Panginoon? Tanda natin, God's schedule is always on time. Pag sinabi ng Diyos, tiyak babalik ako sa iyo sa ganitong panahon, gagawin niya yun. God will fulfill His promise according to His own schedule. Kaya po sa application natin, number 1, pray for God's visitation. Ang application po natin sa atin ngayon yan, yung, Lord, pakitaan niyo po ako ng inyong pabor. Kung sa kasalukuyan, parang feeling mo, hindi pa, though God is gracious to us, no? Pero kung meron kang pinagpipray, nagsusumikap kang panalangin yun, araw, gabi, tapos hindi pa sinasagot ng Panginoon, pagtiyagaan mo, no? Na patuloy na magtiwala sa Panginoon at magantay, and pray for God's visitation, na balikan ka ng Panginoon at tuparin ng Diyos yung kanyang plano sa iyong buhay. Number 2 po, trust God's one and unchanging plan. Ito po yung nakakatuwa sa ating Diyos eh. Yung Diyos natin walang plan B. Nung pinili ng Diyos si Abraham, yun yung plan A niya. Walang plan B yun. Hindi niya iniisip na mag-fail si Abraham. Kasi kung mag-fail si Abraham, para na rin siyang nag-fail. Kasi ang Diyos, meron lang isang plano. Trust God's one and unchanging plan. Pagtiwalaan natin yung isang plano ng Diyos, plano na hindi nagbabago. At ito po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi pa bago-bago isip niya. Wala siyang plan B. Wala siyang iniisip na, okay Abraham, pag nag-fail ka, meron akong plan B. No, tawag ako ng ibang tao, tawag ako ng ibang Abraham, magka-create ako ng ibang Abraham. Hindi ganoon eh. Abraham, sa'yo ko nangako, sa'yo ko tutuparin ang pangako ko. Kahit pumalya-palya ka pa, kahit pumalpak pa ng maraming beses si Abraham, pinili ni Sarah na, magkaanak si Abraham kay Hagar. Kasi iniisip nila baka doon padadaanan yung lahi ni Abraham. Pero sabi ng Diyos, alam mo Abraham, kahit nag-fail ka, tutuparin ko pala yung pangako ko sa iyo. Sa iyo ko nangako, tutuparin ko yon. Because I have only one and unchanging plan. Yan yung kabutihan ng Diyos, Kasi alam ng Diyos lahat ng bagay, sovereign ng Diyos. Wala siyang plan B, plan C, plan D. Yung pag hindi nag-work, meron siya ibang plano. Isa lang ang plano niya at sisigurado niya magtatagumpay yung plano niya. Kaya yan po yung confidence natin, Lord, salamat. Kasi isa lang yung plano niyo sa akin at hindi nagbabago yon. And number 3 po, wait patiently on God's schedule. Antayin po natin ng mayroong pagtsatsaga yung schedule ng Diyos. Unang-una sa lahat, hindi tayo Diyos para pangunahan siya. Pangalawa, hindi natin alam ang future. Pangatlo, hindi natin alam ang pinakamainam para sa atin. Pero lahat po yun, alam ng Diyos. Alam niya pinakamainam sa atin, alam niya yung future, hawak niya lahat ng sitwasyon, sovereign siya. Kaya po, nararapat lang na, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos na, Lord, yung schedule mo, hindi ko schedule. Yung schedule ko, baka mali-mali nga eh. Ang akala ko mabuti sa akin, masama pala sa akin eh. And actually, in reality, ganoon naman talaga eh. Ang dami nating mga choices na ginagawa natin na akala natin kabubuti natin pero kinakasama natin. Pero yung Diyos, iba eh. Alam niya yung pinakamainam, alam niya yung pinakamabuti at meron siyang sariling schedule na sinusunod na kailangan nating irespeto, igalang, antayin. At hindi po natin dapat pinapangunahan ng Panginoon sa halip. Sa halip, tayo po ay nagtsatsaga na nagtitiwala at nag-aantay sa schedule ng Diyos. And His timing is perfect. So, number 1 mo, pray for God's visitation. Number 2, trust God's one and unchanging plan. And number 3, wait patiently on God's schedule. At i-apply po natin ito, pagtiwalaan, lalo na pagtiwalaan natin yung kaisa-isang plano ng Diyos. At ibig sabihin po nun, kahit pumalpak tayo, kahit mabigo tayo, babalik at babalikan ka rin ng Diyos. By His mercy and grace, itutuloy niya yung kanyang mabuting sinimulan sa ating mga buhay. Para po sa ating discussion, why should we trust in God in times of waiting? Bakit nga ba natin dapat pagtiwalaan ang Diyos? Why should we put our trust in God in times of waiting? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father, please visit me. Come and fulfill your promises according to your word.
I praise you because your plan cannot be stopped or thwarted by anything or anyone. Your plan is unchanging and everlasting. Lord, I pray that you will help me to live for your glory while I trust and wait on you. Let my life be glorifying to you. In Jesus' name, amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto pong magpasalamat kay Ma'am Jenna na tumutulong po dito sa ating channel. Very supportive sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jenna. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po at magkita-kita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.